our God. Every tribe's in praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, the unrestrained. This is our God. Every tribe's in ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah.
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy. You were lifted
Holy God. And we give you the highest praise. We come in this place to lift your holy name, to bring all the honor that is only due on you. You deserve it, God. We live to honor your name and worship your holy name. And we will not stop doing this. But we will all the more do this, Lord God, to please you. Just to give you the honor, Lord, that you deserve. Hallelujah. We worship you in this place, Lord. Just be free to fill your people, because you are not just invited in this place, you habitate in each and every one of us. You habitate in this place, Lord. This is your abode. This is where you belong, to the hearts and the lives of your people here. Always allow us, Lord God, to express our worship to you. You're worthy. Yes, you're worthy. And the angels cry, holy, holy ancient cries, holy, you're lifted high, holy, holy forever. Just hear your people, God, and hear your people sing, holy, to you our King, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, you are holy. You are holy. You are lifted high. You are holy, holy forever. Hear your people sing. You are holy. You will always be holy, holy forever. Yes, God, and the angels cry, holy, for creation cries, holy, you're lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. So we say, and the angels cry, holy, all creation cries,
the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord. Holy, holy. We worship you, Jesus. We worship you, Holy God. We worship you, Holy Spirit. Oh, we worship you, we worship you, we lift you high, we exalt you. Be magnified, be exalted, God. Hallelujah, you are worthy. You deserve the praises of your people. And as we gather, Lord God, this is the only reason why we come together. To give you the highest praise and all the honor, God. And glorify you, our holy and awesome and wonderful God. May you accept the worship that we do here, which is our preparation of our face-to-face worship with you. That everything that we do here counts, because we don't do it because of our religious obligation. We do this because we are in love with you, Lord. We are truly in love with you, and expressing our deep worship to you alone, who deserves it. Father in heaven, let Jesus be lifted high and be the center of everything we do here today. And we freely so allow you, Holy Spirit, to fill everyone's heart and life. Do a work, Lord God. Turn this life around. Let there be transformation that will bring a smile to your face, oh God. Thank you, God, for your work. The works that will be manifested today, the power of yours that will be displayed to every one of us. No one will be skeptics, but all will believe and will magnify your name. Thank you, Lord, for the blessing of fellowship. Thank you for the blessing of having this wonderful day with you and with one another. And we know, God, there is something that we will be taking in this life, revelations that will establish our relationship deeper with you. May everyone be open. May everyone receive from you, not from me, but from you, Lord. I'll be just a tool, a vehicle to herald your word, to proclaim your word. But with the word that will be preached today, that it blesses your people. Thank you so much, Lord God, for a wonderful and miraculous day today, and more so in the next coming days. We bless you, we honor you, we love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Well, magandang umaga po sa ating lahat. As you are still standing, just go around, makipagkamayan po tayo. Let's bless one another po. Hallelujah.
Magandang umaga po sa ating lahat. Are we all blessed? So before anything else this morning, tawagin ko po ang asawa for some important announcements po. Hello! Hello, family. Hello, everyone. Ang ganda ng boses ko, no? May anointed tong mic na to. Gusto niyo ng sample ng special number? Kasi maganda yung mic eh. Maganda yung sound. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. We are all blessed. Amen? Bakit ilan lang nag-i-amen? Parang ilan lang ang blessed. Yan. So, para po sa ating mga announcement, mamaya po meron po tayong fellowship ng mga ushers and usherettes. So, if you are part of that ministry, please remain for our fellowship later. Sino po ba dito ang mga ushers? Usherette? Yan. Okay. At yung gustong maging usher, magsabi lang po kayo kay Brother Jonathan, Brother Gino, and Sister Mylene. So mamaya po meron po tayong fellowship. And then, next week po, ang atin pong gawiang tagpuan ng mga ladies and men. Sa katapusan po. Okay? So, kung kayo po ay mga adult po ba lahat? Ako, hindi ko natanggap na young at heart. Okay. So, next week naman po, meron po tayong fellowship ulit. Mga men and ladies. So, kita-kita po tayo. And then, ito po yung importanteng announcement natin kasi ito po ay gagawin na po this coming Saturday. I-post nga po natin yung ating outreach this coming Saturday. Tayo po ay magmi-minister po sa mga aged ladies and PWD dito po sa lugar po na ito. So kung meron pong gustong mag-donate ng something na po pwede po nating ipamigay sa kanila. Actually, may mga nagbigay na po. Ang main requirement po at needs po ng mga taong nandoon ay personal things. Halimbawa po yung mga tissue paper, o yun na pala, personal hygiene, mga duster. Actually, yung rice po kasi, hindi na po natin siya ipa-per kilo. Kung gusto po ninyong magdala ng isang kaban, 2 kaban, kung ilang kabang bigas, kasi ang mangyayari po noon, kapag ka po rice, ibibigay po natin siya sa mismong management po ng yung nagmamanage po sa kanila. Kasi sila po yung nagluluto para po doon sa mga aged natin at saka doon sa mga PWD. So hindi po natin ito ibibigay individually doon po sa mga taong nandoon. Pero hindi po tayo limited. Pwede po tayo magbigay. Halimbawa, isang kaban, or kung ano man po ang gusto, ibibigay po natin yun sa nag-aalaga sa kanila. So far po, may mga nagbigay na po ng tissue paper, bathroom tissue, ng toothpaste, shampoo. Social nga po itong mga to kasi Avon. From Avon Lady kay Ate Baby, di ba? By the way, may Avon Lady po tayo dito if you want to have Hindi po ito paid sponsorship ha. Ate Baby, ayan, meron tayong Avon Lady dyan. Ako kasi graduate na dyan eh. So, meron na po tayong tissue, toothpaste, shampoo, duster, ano pa? Yung pa lang. Toothbrush. So, kung pwede naman po kung gusto niyo magbigay din ng pera, at kami po ang, diaper, yan, adult diapers, kung meron po. By the way, 24 po yung ating recipients doon. So, kung magbibigay po tayo ng mga item, make sure po na 24, good for 24 persons.
Okay, so nakabili na rin po kami ng pambalot. Yung ilalaman na lang po ang medyo kulang. Okay, so this coming Saturday po ito, 9 o'clock po ito hanggang 11. Pero ito po ay gagawin sa Kalamba. Kaya kung po pwede, probably this coming Thursday, magbabalot na po kami. Ipapak na po lahat ng mga dadalhin doon. Pwede pa po ko yung humabol hanggang Wednesday. Pero kung pera po yung ibibigay, we don't have enough time po para mamili pa. So kung magbibigay, kung bawa pera po, better to make it earlier para meron kaming ample time po na makapamili kung kailangan. Halimbawa, hindi kayo gusto nyo magbigay ng 10 kabang bigas. Hindi kayo makabili. Igagawin nyo na lang money, di ba? Kami na lang po ang bibili. Pero make sure lang po na mas maaga para meron pong time. At at the same time po, maaga po tayong pupunta doon. Kung kailangan mga before 9, nandoon na, alis po tayo dito ng, kung sino yung gustong, walang sasakyan, nasasama, makipag-coordinate lang po kayo kay Sister Russell para mag-assign po tayo ng sasakyan. Kung pwedeng sumabay kahit kanino, ay ma-arrange po natin. Okay? So of course, ito po ay mga babae po yung i-cater natin dito. Pero sa atin po na mag-a-assist po sa kanila, mag-evangelize, hindi po limited sa babae. Kung gusto niyo pong sumama na lalaki, siyempre kailangan po namin kayo kasi baka may mag-donate ng kabang-kabang bigas, kailangan po namin taga-buhat. Okay? So mga 7, what time tayo pwede umalis dito? 7:30. 7:30 dito po sa church. Okay? Pero kung kung malapit na po kayo doon, kasi meron pong mga gamit na dadalhin, hindi po kakasya sa sasakyan namin. So kailangan po namin i-distribute yung ibang dadalhin doon sa may mga sasakyan. So, as much as possible, by Thursday po, all is set na po by Thursday. And then, by Wednesday, we have to pray for this activity kasi hindi lang po ito donation activity. We will be ministering into these ladies, into these people na nandoon. We will share to them the gospel. Okay? So, okay po ba? So, aside from these things po na nasabi, if you have in your heart na you want to give, na alam nyong magagamit nitong mga taong nandito, pwede po nating ibigay sa kanila. Okay? Okay po. And additional po sa announcement natin, every Wednesday po, we are inviting you to join our midweek service. Kasi alam niyo ang napaka-importante po pagka midweek service po kami. Parang alam niyo merong ibibigay na text sa atin, Bible text, and then we will discuss. Alam niyo yung natin na medyo nahuhukay, na may meditate yung Word of God. At importante po doon yung prayer. Kasi alam niyo nakakalungkot kasi iilan na lang po kami na nagmi-midweek service. Sama po natin sa schedule natin ang midweek. Not only Sunday, kundi even midweek service din po. Sama natin sa ating itinerary on a weekly basis. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Bago ako proceed sa ating message this morning, siyempre babatiin muna natin yung mga celebrants natin this month, no? Okay, so may I request everyone who are celebrating their birthdays and anniversary po this month of July. Pwede pong lapit po kayo dito sa harap. Si Cindy, si Gino, sila Brother Pete,
Sister Rose, happy birthday. Si Adrian, si Ate Venus, Jim. Ngayon, birthday ni Jim. Kaya pala may handaan ngayon eh. Sino pa ba? July. Sister Michelle. Si Jaisel, si Jaika, si Alan. Dami ah. Tama pa ba? Tama na? Sino pang ano? Lana? Sigurado wala na. Baka may nagtatampo Okay. So, happy birthday po at happy anniversary sa inyo. Pwede pong iunat natin ang kamay natin dito sa harap. And let us declare blessing po. Bawal yan. Sige po, tayo po'y manalangin para sa kanila. Tayo po'y magdeklara ng pagpapala. Panginoon, salamat po sa buhay po ng aming mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa buwan ng Hulyo. Napakabuti mo, Panginoon. Ginagrant mo sila ng buhay, kalakasan, kalusugan, kagalingan sa kanilang mga pangatawan. Oo, dumadaan sila sa mga pagsubok, problema, pero naniniwala kami, Panginoon, lahat naman po yan ay mapagtatagumpayan dahil kasama kanila. Kaya we believe, Lord God, na patuloy mo silang tutulungan, sasamahan, gagabayan, bibigyan ng karunungan araw-araw pa sa panibagong taon ng kanilang buhay at pagsasama. Naniniwala kami, O Diyos, kung ikaw po ay nag-provide, gumawa ng mga milagro at himala sa nakalipas na taon ng kanilang buhay, itong susunod na mga araw, linggo, buwan, at itong taon na ito, Panginoon, na panibago, ay mas magiging mabunga at marami pang karanasan mula sa iyo dahil kay tapat at mabuting Diyos sa kanila. Lord, declaring that you will continuously cover them with your most precious holy blood, and whatever the enemy meant for evil, you will always turn it around for their good. We pray, God, that you will keep them healthy and strong, wise, Lord God. The wisdom of the Lord be upon them, and the mind of Christ be upon them. And whatever they touch is blessed. Wherever they go is blessed. We declare them to be fruitful in this year and the next coming years that you will grant them, O God. We bless you for their lives and we celebrate you for their lives. In Jesus' name we pray. Amen at amen. God bless po. Happy birthday and happy anniversary. Yeah. Ang dami pala nag-celebrate ng birthday at anniversary ng isa lang, si Brad Pitt tsaka si Sister Rose. Kayo lang pala nag-anniversary, no? 45 years na kayo. Wow. Kalibre na. 45. Lord, grant us the same years and more than, siyempre. So, salamat po sa mga taon na binigay ng Panginoon sa inyo. Bagong taon na bibigay sa inyo ng Panginoon. And we wanted to recognize our visitor. May kasama Sister Fe. Pwede pong pakitayo. Tayo po kayo. Yan. Magandang umaga po. Welcome po sa Life and Peace Believers Community. Kaano-ano mo siya, Sister Fe? Pamangkin mo. So, welcome ha. Huwag kang mabibigla dito. Medyo kami dito. Bold. So, tayo ka lang. At hindi ka nakatayo. Pag-pray po natin siya at iunat po natin kamay natin sa kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. Alam po namin, dinala mo siya, hindi po aksidente. Ito po'y merong dahilan at merong kang layuning mas maganda kaysa sa pinaplano niya, Panginoon. So, I pray and we all believe
nagagrant mo ang kanyang heart's desire at bubuksan mo ang mga opportunities. Unang-una, makilala ka at ma-explore ang buhay sa piling mo na alam po namin masagana at pinagpala kahit may pagsubok. Kaya Lord, we declare him blessed. Salamat po Panginoon at alam ko magsisimula ang malakas mong pagkilos sa kanyang buhay at hindi ito matatapos. Bless spirit, soul, and body in Jesus' name. Amen and amen. God bless. Thank you so much. Welcome po. Okay. So this morning, this is actually second to the last Sunday. Tama, no? Second to the last Sunday of the month. So I want us to continuously strengthen our spirituality and learn of His ways. Dahil naniniwala po ako na ito yung mga panahon na dapat mas lalo tayo nagiging founded sa ating relasyon sa Panginoon. Okay? So this morning, I want us to take up one of the most important topic na dapat alam nating lahat bilang mga mananampalataya. At dapat dinidevelop natin ito, lalo pa nating pinag-iigihan ito, lalo pa nating pinaglalawig ito, at lalo pa natin dapat nararanasan ito. So, I want us to take notice of this message, and I want you to bring it even when you are out of here. And I believe si Lord po ay mangungusap at magpapakilala ng husto sa ating lahat. Okay? So, simulan ko na po. Nandiyan po ang... Ay, si Dosing. Hi, Dosing. Happy birthday. Bukas, birthday ni Dosing. Yan. So, basahin natin sabay-sabay yung title. 1, 2, 3. The fear I want to acquire. Yan. Ulitin natin. The fear I want to acquire. Kaya ang tanong, do I truly fear God? Napakahalaga ng tanong na ito sa ating lahat. Kasi somehow, even in the church setup, ay hindi na ganoon ang bigat, ang lundo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Parang sa panahon natin ngayon, para bang everything becomes so light. Wala nang bigat, wala nang burden to do the right things. And we are not trying to live the life that He has designed us to live. To which I believe, ikaw at ako, since all of us are creation of God, we are supposed to live the life He wants us to live. Tama? Tayo ay beholden sa Kanya. Ang buhay natin ay hindi lang nanggaling sa ating mga magulang or sa ating mga ninuno. Naggaling ito sa ating Diyos. So, the fear I want to acquire. Ano ba ang gusto kong ma-acquire sa buhay nito sa takot? Yung takot na dapat meron ako. And the question, do I truly fear God? Talaga may takot ba talaga ako sa Diyos? Kasi kung may takot tayo sa Diyos, lahat ng nakikita natin ngayon sa buhay na ito, ay nagiging aware tayo, careful tayo, na i-execute agad-agad. Kasi kung may takot tayo sa Panginoon, ibig sabihin somehow, maninimbang tayo. Baka ang gagawin ko lang ay para lang sa akin, hindi pabor sa akin sa Diyos ko. So, do I really fear my God? Yun ang tanong. Ngayon, sa mundo natin, it is very obvious na wala talagang takot sa Diyos ang mga tao ngayon. Kung makapamaril na lang, makapatay, okay lang. Kung makapagnakaw lang, wagas din. Nasaan ang takot?
mismong sa simbahan ng Panginoon, kung makapanira sa kapwa mananampalataya, nasa ng takot sa Diyos? Yung pagchismisan mo lang ang kapatiran mo, yung siraan mo lang yung tao, kapwa-tao mo, nasa ng takot sa Diyos? Naiisip pa ba ang Diyos? Na kada gagawin natin ang isang bagay na alam po natin masama, ito ay hindi na natin gagawin dahil may takot tayo sa Diyos. So ngayong umagang ito, I want us to be taken to the place where we need to reconsider our ways and really cultivate and make the fear of God really develop sa ating mga buhay. Do I truly fear God? So, sabi nga nandito, has fear ever touched your mind? Tanong, ang takot ba ay humipo na sa ating mga isipan? Lahat tayo, tama? Every one of us has fear. And I believe, hindi maaring may magsasabi sa akin na wala akong takot, matapang ako. Kahit nga yung mga siga sa tundo, takot sila sa asawa nila. Pag sinundo na sa inuman ng asawa, uwi na. Diba? Has fear ever touched our mind? Ito yung tanong na dapat sinasagot natin. Yes, it is always like that. There is always fear, there's always fear. Because we always don't know what will take place. Diba? Kaya nga sabing ganon, there are so many kinds of fears. Marami pong bagay na kinatatakutan ng bawat isa sa atin. Unang-una, fear of heights. Sino ba matatakon dito sa matataas? Sa totoo lang, isa ito sa mga ayaw na ayaw ko. Yung dito nga lang, pumanik ka lang dito sa 4th floor dito. Pag tumitingin ka na sa babae, alam mo may lula ka na eh. Tama? Fear of heights, fear of blood. Meron kasing malakas ang loob pag nakakita ng dugo, pero meron din tao na pag nakakita ng dugo, panic na. Di ba? And phobias, maraming phobia. Di ba? Ibig sabihin, it's very natural for us to fear or somehow the fear of coming from anxieties. Yung mga kalungkutan, yung mga magkokos ng kalungkutan. So takot din yan. Yung mga pangit na nangyayari, yung mga magiging punishments. So everyone have this fear in our minds. But this is not the fear I want us to get into. These feelings of fear are something we want to avoid because it feels uncomfortable, which is true. Kapag itong mga takot na ito ay nasa sa atin, we want this to be avoided. Ayaw nating ganito nangyari. Sa totoo lang, may nangyari sa akin personally na grabe ang kabog ko at pag hindi mo talaga nararanasan tapos naranasan mo, grabe yung kabog ng dibdib mo. At ayaw mo na mangyari na ulit sa iyo yun. Ito yung pumunta kami ni Mrs. sa Malabon. Dala-dala ko yung sasakyan ni Brother John, yung Kia? Yung Kia. So, pumunta kami doon, ano pang gagawin natin doon? Ba't dala-dala natin yung Kia? Bibisita lang ba tayo noon? So, nandoon kami, bumarada lang kami sa harap ng bahay ng ate niya. And then, bumaba lang ako sandali, maya-maya kinaklamp na yung Kia. Hindi akin yun. Hiniram ko lang yun. So grabe ang kabog ng dibdib ko. Sabi kong ganon, nakikiusap ka, galit na nga yung kapatid, asawa ng kapatid niya, yung pamangkin namin. Nagagalit na kasi kabababa ko lang doon sa sasakyan, tinoto na kagad yung sasakyan. Hindi na pakiusapan. Alam nyo ba, clean na, tapos kailangan pang dalhin sa tunasan. Tunasan ba yan, mami?
Doon sa MMDA, ano doon, dipo nila. So, sabi niya, dadalhin natin ito doon kasi sir, illegal po yung ano nyo, illegal parking. Illegal parking, wala pa akong 3 minutes dito. Nagbibideo ako, tignan ko nga yung video nyo, ginaganon ko na lang. Pero actually, grabe na yung kaba ng dibdib ko. Sabi ko gano'n, hindi ako used na nauhuli. Dahil I play by the rule. Siguro may mga pagkakataon nakakabit the red light ako, 2 beses na ako nahuli nun eh. Pero this time, I will not do it anymore. I know the feeling. Pag pinapara ka ng traffic enforcer o police, I know the feeling. I don't know about you. Pero may takot ako sa ganon. Hindi ako sanay sa ganon. So, sa madalit sabi, nadala kami doon. And still, grabe akong pagpawisan. Yung pawis ko malamig. There's so much fear in me. Sabi ko, I'm not used to this. Fear, and then, siyempre, pag natatakot ka, may tendency ka rin nagagalit at the same time, no? Para bang yung reaction mo dahil takot ka, parang gusto mong i-overcome yung takot na yon sa galit. Pero hindi mo pa rin ma-overcome dahil there is still, nandoon pa rin yung kabog ng dibdib. So, there are so many kinds of fears that we wanted to avoid because it is really uncomfortable for us. But the Lord wants us to have a fear that will establish our lives and make our lives better than before. Hindi tayo makakaiwas sa fear, pero itong fear dapat ay talagang pinaglalawig natin, pinapalawak, pinalalalim natin sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, ang fear of God is something that we should want to acquire. Not the fear of the world or anything that this world is bringing, but the fear of God is what we are supposed to be acquiring in our life. Kasi this is a better fear rather than the fear that we have naturally, physically. So, why? Bakit ba kailangan natin ang fear of God? Sabi ganon sa Psalms 34 verse 9. Okay, malinaw po na sinabi ng Bible, fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him, lack nothing. Sabi ng Panginoon, kung tayo'y may banal na pagkatakot sa Panginoon, tayo po ay hindi magkukulang. That is why we need to acquire the fear of God, because the fear of God will guarantee us that we will not lack anything. We will lack nothing in this world. Siguro naglalagay kayo ng mga question mark sa mga utak nyo ngayon. Totoo ba? Kasi kulang-kulang pa rin ako ngayon eh. Oo, kulang-kulang tayo. Bakit? Kasi hindi pa kasi develop yung fear of God in us. That is why fear of God is needed to be acquired. Kasi hanggat hindi natin ina-acquire yan sa ating mga buhay, ganun at ganun pa rin ang takbo ng mga buhay natin. Nangangailangan, nagkukulang, kinakapos, nasasalat. Fear of God guarantees us that we will not lack nothing. That is what the Bible tells us. Another one, sabi nga nun, Luke 1:50, sabi nga nun, His mercy extend to those who fear Him. From what? Generation to generation. His mercy extends. Ang kaawaan niya. Ibig sabihin, His eyes looks upon us and He knows our plight, ano man ang pinagdadaanan natin, and He will extend it. He will not let His mercy go for naught. Ibig sabihin, hindi siya mauubos. Kaya kailangan talaga na ang bawat isa sa atin ay nag-a-acquire ng banal na pagkatakot o pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya nga ang tanong sa atin, nandito na tayo, umaattend na tayo ng
simbahan. Tinawag tayong Kristiyano. Pero ang malaking tanong sa atin, do we have the fear of God? Baka mamaya mas higit pa ang fear sa iba-ibang mga bagay kaysa the fear of God. To which we know we can be better having the fear of the Lord. Amen? So we need to acquire the fear of God. So, ito isa sa mga biblical insights, no, na gusto kong makita po natin. A known character in the Bible who feared God. Kung sino man ito, dapat makilala nyo. Si Job. Okay? Sabi nga na sa Job chapter 1 verse 1, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. Bakit? He feared God and shunned evil. So the life of Job, dun umiinog. Ang buhay po niya ay malaki ang pagkatakot niya sa Diyos. Ibig sabihin, he will not do things that will hurt God. Sa mga bagay na gagawin niya, ayaw na ayaw niyang maapektuhan or nababother siya kapag ang ginagawa niya ay hindi ayon sa gusto ng Diyos. So Job was like that. He was blameless and he was upright because he feared God and he is shunning evil. Iniiwasan niya talaga. He has not even, tawag dito, hindi siya lumulublob sa kasamaan. Another passage sa Job 28 verse 28. Sabi ganun, and he said to man, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understand. This is how he lives. The fear of the Lord. The fear of the Lord. Actually, kung babasahin niyo ang Biblia, marami tayong ma-encounter about the fear of the Lord. How he is just trying to convince us. Sabayan talaga ako ni Lilan. How he's trying to convince us na napakahalaga na ina-acquire natin ng fear of the Lord. Hindi natin hinahayaan na ang banal na pagkatakot na ito sa Panginoon ay baliwala lang. Nalaman lang natin pero wala naman tayong ginagawa. Ang dami na yatang Kristiyanong ganito na tumitirada, bumabanat na parang walang Diyos sa buhay. Parang sa atin dito, wag na tayong lumabas sa simbahan natin. Masasabi ba talaga natin may banal na pagkatakot tayo sa Panginoon? Sa mga ginagawa natin, ito ba talaga ay nagbibigay kaluwalhatian, kaluguran sa ating Diyos? Na kada desisyon natin, pili natin ang desisyon natin, ay siya yung nabibigyan ng kaluguran sa ginagawa natin. When we think of, pag nag-iisip tayo, anong inisip natin? Are we thinking that these things that I'm thinking right now will please the Lord? Or I'm just thinking it will just be for me? Or the way that I speak, when I speak, does this thing that I'm saying right now pleases the Lord? Kasi we become more careful in everything that we say, in everything we think, and even the things that we act on. Ito mga ginagawa po natin. Kasi there is the fear of the Lord. Napakahalaga po na mayroon tayong na-acquire talaga. Kasi dapat yun ang maging tanong natin, na-acquire na ba natin ang banal na pagkatakot sa Diyos? That is why, paano ba natin ma-acquire itong fear of God? And this is in Proverbs chapter 2, verses 1 to 5. Okay? Proverbs chapter 2, verses 1 to 5. Sabi ganon, my son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom
and applying your heart to understanding. And if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for a hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Now, dadissect po natin ito. Kasi our goal is to acquire the fear of God. Di ba, yun naman ang dapat meron tayong lahat, may takot sa Diyos. Kasi pwedeng mas takot tayo sa teacher natin sa eskwela, yung mga estudyante na bata. Pwede tayong mas takot sa boss natin sa trabaho, or yung mas takot tayo sa mga pulis. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong matakot sa kanila. Pero ibig sabihin, may mga pagkakataong parang sila kinatatakutan natin, pero ang Diyos, parang wala lang. Kasi hindi natin nakikita. Parang walang bigat, walang dating. Alam niyo po ba, na para bang nag-i-exist tayo, pero wala lang. Wala tayong pakialam kay God. Pero the Lord wants us to acquire that fear. So these verses will tell us what are the things that we need to do for us to acquire the fear of God. So sabi ganon, how can I acquire the fear of God? Unang-una, dyan sa Proverbs 2, verses 1 to 5, accept God's word. God's words pala. Hindi lang words. So, ibig sabihin, lahat ng binibigkas sa atin ng Diyos ay huwag na tayong maging choosy. Kasi marami sa atin ay choosy. If this is not applicable for me, I will not accept this. Alam niyo po ba ganon? Ang nangyayari sa mundo ng Kristyanismo? Para bang pinipili lang kung ano ang swaswak sa akin. Kung ano lang yung makakakiliti sa akin. Pero pag ito'y tinutusok na ako, hinihiwa na ako, sinasampal na ako, pinapalo na ako, ayoko na nito. Accept God's words. Kung makadinig tayo ng mga bagay mismo sa salita ng Diyos, dapat maging mindful na tayo, seryoso si Lord doon. Hindi lang yan basta natin binasa. Kundi gusto niya, mabago tayo doon sa binabasa nating salita niya. Kasi siya mismo ang nagsasalita sa atin. Amen? Sa topic ng pagbibigay, hanggang ngayon marami pa rin offended dito. Isipin na lang natin, pinagpapala niya tayo. Sabi niya, I have blessed you. And as you have been blessed by God, you have to learn how to bless too. If the mga pamantayan ng Panginoon ay somehow requiring us something, because those are the things that He wants us to be, kumbaga, pinapractice natin. Hindi lang basta nalalaman natin. Kasi yung nga, ang problema, maraming nakakaalam, pero kakaunti ang gumagawa. Kasi pag tinanggap, ibig sabihin, meron kang push na gagawin mo ito pag tinanggap mo. Pero kasi marami nga sa atin, nagsisimba, pupunta sa church, Sunday after Sunday, and then hearing words after words, dumadami ang kaalaman, pero ang buhay ganun pa rin. Kung dati umiiyak ka ng matindi, dapat ngayon hindi ka na umiiyak ng ganon. Kung iiyak ka man, umiiyak ka na sa Panginoon. Iba na yung pag-iyak mo. Amen? As we have received the words from the Lord, accept it. Let it just sink in deeper. Hindi lang pag natanggap natin ang salita niya, pasok lang sa isang tainga, tapos palalabasin sa kabilang tainga. Which is maraming gumagawa hanggang ngayon sa simbahan.
nakakalungkot nga pag natatapos ang service, pag-uusapan natin yung isang mensahe. Pero yung mensahe kayang yun, nababago tayo o napag-uusapan lang natin. Pwede nga tayo umatin palagi ng CG. Nagko-connect group tayo. Pero actually yung connect, dapat nakaka-connect si Lord doon, hindi lang yung connect ng bawat isa Hello? We might have topics to talk about during our meetings, even on Sundays. But the after effect of it, don't last. Acquiring the fear of God is we need to really accept. Sabihin nga natin, accept. At tanungin mo nga yung sarili, yung katabi mo, inaccept mo na ba? Accept God's word. Very important po na kapag may sinasabi si Lord sa atin, ay hindi lang, yung nga, para bang we receive it casually rin. I don't know, but every time I hear the word, I just need to get something from what the Lord is telling me. Gaano ba tayo kagutom at kauhaw sa sinasabi niya para ma-acquire natin yung fear of God? Kasi nga, sa buhay Kristiyano, parang anything goes na lang. Okay naman, wala naman. Hindi naman makikita ni pastor. Parang si pastor ang piniplease nyo, hindi si Lord. Pag may takot sa Panginoon, alam nyo kahit na walang nakatingin sa inyo, gagawin nyo para sa kaluwalhatian niya Amen? Hindi nyo naman kailangang may magbabantay sa inyo, magpupulis sa inyo palagi. Kung may pagtanggap ng salita ng Panginoon, yun na yung magbabantay sa atin Kahit saan tayo pumunta, iisipin natin, hindi ako magkokompromiso kasi alam ko ito sinabi ng Panginoon. Job was like that. He will always do things that will never hurt God. Accept God's word. Pangalawa, turn ear to wisdom and heart to understanding. We turn our ear to wisdom and this heart to understand. May mga bagay na kailangan nating palaging madinig, paulit-ulit. Dapat bukas ang mga tainga natin. Sabi ng Bible, di ba, paulit-ulit to sa Revelations lang, marami. He who has an ear, let him hear what the Spirit is telling the church. And we are His church. Amen? Turn our ear. Because when we turn our ear, we believe we can acquire the fear of God, the wisdom to have the fear of God. If we are shutting our ears because it's not pleasing to hear or to listen. Kasi maraming ganon, pupunta sa simbahan, ngayon nga, sa Piki, masakit yung sinabi ni Pastor, kalimutan na natin yan. Pero sinabi naman ng Bible. Diba? Pag sinabi ng Bible, wag na nating sarado yung mga tainga natin, buksan natin kasi ang Diyos ang nangungusap Kung si pastor nagiging solido sa pagsasalita o strict o prangka sa pagsasalita, it's not about me who speaks. It's about the word that needs to be, kumbaga, brought to the hearts of everyone. Turn our ear to wisdom and the heart to understand. Because when we are turning our ear, there will be understanding that will come after. Biro nyo, ang tainga na nagbukas ay puso na makakaunawa. Tayo ba, ilang beses ba natin dapat marinig ang isang bagay? Isang beses lang ba? Tayo pa naman, lalo na sa mga bagay sa Diyos, isang pakinig lang tapos na. Kalimutan na. Kaya nga kailangan, sabi nga we need to hear and hear the Word of God for faith to come. Amen?
Hindi pwedeng isang beses lang. We need to continuously hear and hear so that our heart will understand what faith really means to me, to our lives. Turn our ear to wisdom. Because the Lord doesn't want us to be victims anymore. Marami kasing mananampalataya because they are not turning their ears to wisdom, they become fools. Siguro naman natatandaan niyo yung mensahe dito about the 10 virgins. Tandaan niyo pa yon? The 5 fools and the 5 wise. Yung 10 yon, lahat po sila sa simbahan yon. Lahat po sila nasa iisang church. But the problem is, the 5 foolish virgins, they are not even prepared. They are not filling up their lamps with oil. That is why when the day that the groom comes, hindi sila nakapasok, pinagsaran sila ng pinto. Pero dun sa mga naghahanda, hindi po napapahiya, mga kapatid. Amen? Kaya itong panahon na ito, we need to have the wisdom and the understanding. Hindi ito yung panahon na nagsimba na ako, okay lang. Sa susunod ulit, sisimba ulit ako. Alam niyo, matatapos ang buhay natin. Simba lang tayo ng simba pero walang nangyayari sa buhay natin. Hindi na-develop yung fear of God. Kasi the fear of God will just process everything that we are hearing and the conviction becomes stronger. Yung conviction ba na nagiging sensitibo tayo pag ayaw ni Lord, hindi ko rin gagawin. Pero pag gusto ni Lord, yun ang gagawin ko. Ibig sabihin, may hata ka na, gagawin ko to kasi ito yung gusto ng Panginoon. Turn this ear to wisdom and the heart to understand. And the last one, search for God's words as hidden treasure. Ito yung masidhing paghahanap, pagsaliksik sa salita ng Diyos dahil marami pa tayong madidiscovering kayamanan sa salita ng Panginoon. Gaano ba tayo kasipag na tayo po ay mag-search ng salita ng Panginoon? Naalala ko tuloy si Sister Rose nung tumayo dito. Ang unang-unang niyang tanong, sino na nag-devotion sa umagang ito? Walang makasagot. Iilan lang. Di ba nakakalungkot yun? Napupunta tayo ng simbahan, ni hindi man lang natin kinausap si Lord. Ni hindi natin alam kung anong sasabihin niya sa atin. Hinihintay niya yung sasabihin ng pastor sa inyo. Hindi po tama yun, mga kapatid. I discourage you to do that. I discourage you that when you come here, you are just waiting for the pastor to speak to you. You come here first. Before we come here, we talk to God and let God talk to us. Hello? We search for God's words. Gaano ba kabigat ang salita ng Panginoon? How many of us are so willing to open up our Bibles and search the Word and learn from the Word what He is personally talking to me, ano ba sinasabi niya sa akin, sharing, ano yung sinishare niya sa akin, so that I have this personal baon. Wherever I go for the day, I have this personal baon from my God. This is His word for me today. Meron ba tayong ganon? Kasi mahilig tayo sa Facebook my day, my day. Pero yung salita ng Panginoon, it's not my day. I only have my day kapag may special na nangyari sa akin sa araw na ito. That is the highlight of my day. Not the Word of God is my day. That is the wrong thing that we are trying to, kumbaga, tawag dito yung maging habit natin, ginagawa natin. So, gaano ba talaga, treasure ba talaga ang salita ng Panginoon sa atin? The fear of God cannot be acquired in life if we are not
searching for God's Word as a treasure. Hindi naman natin alaman lahat sa mundong ito, tama? Maliban na lang kapag inamin mo, alam ko naman lahat yan. Ikaw na magaling. Sana hindi ka pa kunin ni Lord. Di ba? Yung parang pinagmamalaki mo, na-experience ko na yan. Puro na lang experience, pero wala sa salita ng Panginoon. Yan ang problema. We have so many experiences without the Word of God. And in the end, sasabihin natin, okay na ako dito. Parang hindi natin ginol sa buhay natin na maging intimate talaga kay Lord. Ang intimacy natin yung natutunan ko lang, nalaman ko lang, pero yung personal na nalalaman ko sa Kanya na tinuturo niya sa akin ay wala. Which is very, very dangerous sa panahong ito. Biruin nyo na lumilipas ang panahon. At lalo na sa panahong ito, pinapakita ng Panginoon, these are the last days, mga kapatid. Yung Matthew 24, nangyayari na ito eh. Hindi ko alam kung alam nyo yung Bible sa Matthew 24. The signs of the times. The earthquakes are here. Diba? Yung mga floodings na yan, nangyayari. Yung mga pestilences na yan, yung COVID na naman, meron na naman daw ulit. Sinasabi nila. Ila-lockdown na naman tayo? Kasi nga, hindi na-acquire yung fear of God mga kapatid. Yun ang problema. Kung na-acquire yung fear of God, alam niyo, ang ganda siguro ng katatayuan ng buhay natin. Ibig sabihin, hindi tayo gano'n na parang palaging nararatel, parang unstable, gano'n. So, the Lord wants us to really be dead serious in acquiring the fear of God. Amen? So, sabi nga nun, upon acquiring the fear of God, it is not the feeling of fear that we would want to avoid, but the evil and the evil things. Yung fear na yon, yung mga bagay na masama ang dapat nating katakutan na mag-take over, mag-advance sa mga buhay natin. And we will learn how to shun it by having wisdom and understanding in God's words. So that fear, that feeling of fear is to avoid these things that are evil and the evil things. So as much as possible, God doesn't want us to continue doing what is evil. Kaya nga ang tanong, mga kapatid, tayo po ba dito ay panig sa Diyos? Kung panig tayo sa Diyos, hindi natin sinasaydan ang gawa ng masama at dinidevelop natin, ina-acquire natin sa buhay po natin ang fear of God. So, going back to the title, do I want to acquire the fear of God? Do I truly fear God? If yes, do I have the kind of heart that is hungry and thirsty for God's words? If that is our response, acquiring the fear of God and having truly the fear of God, if yes ang ating response, then there should be a heart that is always hungry and thirsty for the Word of God. A healthy fear of God does not repel us from Him. Healthy fear. It draws us near with humility and intentionality. It becomes the groundwork for morality and decision-making. Yun yung healthy fear. Yung tamang takot. Yung malusog na pagkatakot. Ibig sabihin,
hindi tayo inihiwalay sa Diyos, mas lalo tayong inilalapit sa ating Diyos. Pero yan, dapat may pagpapakumbaba at intentional. So, hindi tayo uuga-uga sa buhay, but it will be establishing us to our morality and decision makings. And then, as we mature in faith, fear transforms from mere avoidance of punishment to a conscious awareness of consequence. We begin to think beyond momentary indulgence to lasting impact. So mga kapatid, nagdadala ng pagbabago ang banal na pagkatakot sa Panginoon. Minsan iniisip natin, ako baka maparusahan ako. Hindi, ang iniisip natin, I wanted to enjoy what comes after this. Lasting impact. Ibig sabihin, sa harap ng Diyos, ano bang ma-enjoy ko habang ako'y nananatili sa banal na pagkatakot na ito. Kaya I will end this with the verse. Yan pa rin yung picture kanina. Proverbs 9 verse 10. Sabi nga naman, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. That is why it's very, very important to get involved in the Word of God that will help us acquire the fear of God. Ano na kaya ang role ng mga Bible natin sa ating mga bahay? Ano na ang nagawa na ng Biblia sa mga buhay po natin? Sa modernong panahon, ngayon po tayo may mga e-Bibles na, tama? May mga hawak na tayo, kahit saan mabibitbit mo siya. Pero maging intentional nga tayo, kasi isipin na lang natin, binigyan niya tayo ng kalayaan, pero ang problema yung kalayaan hindi ginagamit sa tamang pamamaraan. Kaya hanggang ngayon, mas takot pa sa mga mangyayaring pagtaas ng krudo, pagtaas ng kuryente, singil. Pagkatakot pa sa sakit na darating at mararamdaman. Pero yung banal na pagkatakot sa Diyos na kung saan siya'y aayos ng lahat-lahat. Kung ito'y na-acquire natin, alam po natin mas secure tayo. Amen? So mga kapatid, ang aking encouragement sa ating lahat, huwag tayong maging estranghero sa fear of the Lord. Bawat isa sa atin, pag sumikapan nating ma-acquire ito araw-araw habang tayo humihinga. Huwag nating hayaan na lilipas ang araw na halos wala man lang trace ng pagkatakot tayo sa Diyos. Kasi nasanay na tayong anything goes. At naging team song natin yung Que Sera, Sera. Kaya kahit na Que Sera, Sera, na alam po natin, nagkasira-sira dahil sa kung ano-ano ang ating mga ginagawa. Why not make it a point to let the fear of the Lord establish and build us up in life? Amen? Masarap mabuhay na ang pagkatakot ng Diyos, pagkatakot sa Diyos, ay siyang ating, kumbaga, niyayakap sa buhay at hinahayaang mag-manifest sa mga buhay po natin. Church, ang mensahe po ngayong umaga ay huwag nating bigyan lang ng magaang na pagtanggap. Bigyan natin ng bigat. Ibig sabihin, pag nadidinig nyo ito, hindi po aksidente bakit nadinig nyo po. Ibig sabihin,
balikan po natin ang kanyang mensahe sa atin. Ako ba talaga ay may pagkatakot sa kanya? Baka mamaya, masigit pa akong takot sa iba kaysa takot sa kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us honor the Lord first with our tithes and our offerings. Hallelujah. Well, the message is very clear that fear of the Lord is actually leading us all to live a life of holiness to Him. Meaning, the more we fear God, the more we are aware na iwasan ang mga bagay na hindi niya standard para sa ating pamumuhay. Kaya, dapat binibigyan natin ng bigat yung relasyon na ayaw nating masayang. Kung tayo'y Kanya na, edi hayaan natin na ang Diyos mismo ang siyang makapanguna. Hayaan natin siya makialam. Dahil pag nilagay lang natin siya sa labas, wala siya magagawa. The fear of God, the fear of the Lord, brings so many wonderful things in the life of those who believed that this fear of Him will set us all free from harms, will make our lives better than before. It is a promise that He will always be looking for us. That is actually getting the attention of God. When you have the fear of the Lord, you have the attention of God. So anytime we come and call upon the Lord, di ba ang bilis lang ng sagot ng tugon ng Diyos? Hindi ka na mahihirapan manalangin ng so many years. But even you are praying for so many years, you have built up the confidence in Him. Because the standards of our God are the very standards that we live. And it may not come the answers today or the next coming days, but as long as we stay in the fear of the Lord, we know for sure, with all confidence, si Lord po ay tutugon at magpaparanas ng himala at mga milagro sa ating mga buhay. The fear of the Lord. It is the time for us to live holy because the wisdom of the Lord leads us to the very standards of our God to live for Him. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, sa umagang ito, all that you want is that we will not miss the opportunity to acquire the fear of the Lord. And if it is not yet here, Lord God, kung wala pa ito sa sistema po namin,
at mas nangingibabaw pa ang ibang pagkatakot kesa sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami na talagang ma-acquire namin ito by being serious, Lord God, with searching your words, seeking to be directed, be led by your words and by the Spirit of our God. Help us to be more hungry, Lord God, and thirsty to live out the standards of our God. Not living it out o iniiwan lang ito, Panginoon, na hindi po naisa sa katuparan. Dahil ang buhay na ito, hiram lang po naming lahat at hindi namin pwedeng sayangin. Gusto namin makinabang at itong pakinabang nito ay mangyayari lamang kung kami ay may banal na pagkatakot sa iyo. Search the hearts of your people. And may our hearts, Lord God, be willing to accept the words that you are speaking to us today. And that we will keep turning our ears to hear, listen, and acquire more from your revelations, Lord. Speak, Lord Jesus, and your servant. All your servants are listening. Have your way today. Establish your words sa mga puso't buhay po namin. Dahil alam po namin, Panginoon, masasayang lang ang mga araw kundi naming yayakapin ang katotohanan ng iyong mga kapahayagan. Manguna ka, mangusap kang patuloy, at pagpapalain mo at pasasaganahin mo ang tumatanggap ng iyong mga mensahe. Salamat sa umagang ito as we continuously pour out our hearts of worship. Let it be acceptable and well-pleasing unto you, our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us worship the Lord. Let us pour out a heart of worship to our God. We bless you, Jesus. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Powers, all powers and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, holy, holy forever. your people sing, holy, to the King of Kings. And you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, creation cries, holy, you're lifted high, holy, Holy forever. hear your people sing to the King of Kings, holy, Always be holy. holy forever. Sing with all our hearts. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, You will always be holy, holy forever. You will always be, and you will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. Hallelujah. Come on, just lift up your hands. Taas po lang natin ating mga kamay. Just close your eyes and worship the Lord. And just say to the Lord, Lord, I will acquire the fear of the Lord. I will never let a day in my life not fearing you, Lord. I will allow you to take over this life, O God. Whatever is evil, whatever is never yours, I will not do it, God. But what honors you and pleases you, that will I do. Lord, help me by your grace and by your Spirit. Lord, let me be found humble and submissive to your will alone, not resisting your will in my life,
I know there will be difficulties to live a life that is holy before you, separated before anything else in this world. But you will enable us, Lord. You will strengthen us. You will give us the wisdom, the understanding in our hearts. So Lord, take over niyo po ng mga buhay po namin. Kontrolin mo po, Panginoon. Inaamin namin, mas marami pa nga yung panahon na kami ang nagkokontrol sa buhay po namin. At nakokontrol doon kami ng mga sirkumstansya sa mundo. Pero Lord, this time, as we have learned your words, I pray, Lord, na talaga ang fear mo ang siyang mayroon sa buhay ng bawat isa sa amin. That we will not let go of these truths from your words. Ang mga katotohanan ito ng iyong mga salita ay hindi po namin hahayaan na mabaliwala. Hayaan mo po, Panginoon, na ito po'y manuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Patuloy na baguhin kami. At ang mga gagawin po namin ay palaging maging kaluguran sa iyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, the fear of the Lord. We will see its power at work in our life and through our life. Thank you po, Panginoon, sa napakayamang kapahayagan ng iyong mga salita ngayong umaga. Hindi po namin nahayaan na nakawin ito ng aming kaaway. Pagkos yayakap kami at hayaan namin ang katotohanan ng salita mo at ang mga salita mo pa ang siyang palaging magkakaroon ng puwang sa mga buhay po namin at paghaharian kami. Purihin ko po, Kapanginoon. Purihin ka po sa umagang ito. Salamat sa iyo. Aking panalangin, katagpuin mo po ang buhay at pamilya ng bawat isa. Takpan mo sila ng makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu. Pasaganain mo ang iyong biyaya sa bawat isa. Kalakasan, karunungan, pag-iingat at patuloy na masaganang pagpapala ang iyo pong igawad sa bawat isa. Purihin ka po sa umagang ito. Salamat sa mga hinandog mo sa amin. Tinatanggap po namin ito at gagamitin po namin ito para sa iyong kaluwalhatian. We bless you, we honor you, and we love you, Lord, because you have first loved us. Give you all the praise and all the honor and all the glory. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah. Well, bago tayo magtapos, may I request our visitor to come in front. Pamangkin ni Fe. Si may kasama kayo dyan. Baka pwede ko ba siya ma-invite? First time lang siya naka-attend. Lika po. Good morning po at welcome sa LPBC. Harap po kayo sa akin. Yan. So, mga matitipon ng kalalakihan, Okay, so welcome sa family of God. But we wanted na maging formal, siyempre, ang pagiging kabahagi ng pamilya ng Panginoon, which is acceptance sa ating Diyos. Kasi you came here, dumating kayo dito, it is not a religious org or gathering. What we call this, a gathering of the saints. No, ibig sabihin, yung mga pinili ng Diyos. Mga pinili ng Diyos, pinili kasi siya. Tayo, hindi tayo ang pumili sa Kanya, pinili niya tayo, una. So ang gusto niya, ay tayo rin yung talagang tao sa puso pumipili sa Kanya.
So, sa oras na ito, pagkakataong ito, ay gagabayan ko kayo sa isang simpleng panalangin ng pagbubukas ng ating puso at buhay sa ating Diyos. Okay? Pikit tayo, yuko tayo, at bigkasin nyo ng malakas ang aking mga panalangin ito na susundan nyo rin. Okay? Sabihin po natin, Panginoon, salamat po sa iyo. Mahal na mahal mo po ako. At mahalaga ang buhay na hiniram ko sa iyo. Sa oras na ito, aking binubuksan sa iyo ang puso ko, ang buhay ko. Panginoong Jesus, ikaw ay aking tinatanggap bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, maghari ka sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo rin ako sa lahat ng ito sa pamamagitan ng banal na dugo ng aking Panginoong Hesus. At sa oras ding ito, ako'y nakakasiguro ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, gabayan mo po ako sa buhay na ito, sa piling mo. At bilang kabahagi sa pamilya mo, mamumuhay ako ayon sa kalooban mo. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. 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 Congratulations. So welcome po sama muna po kay Brother Ben para po may pag-pray din kayo personally. Go ahead po. At sa bawat isa na nandito, thank you so much for joining us, and we still have our CCU. Don't hesitate to join and pray with one another. Declare life, declare blessings po. And the blessing of the Lord be upon you. The Lord bless you and keep you and make His face to shine up. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing, and your life will be a blessing to many lives. In Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. We love you, church. Let's